Totoo nga kayang nakakatulong ang mga di matahimik na kaluluwa para sa paghahanap ng hustisya? Hinantay mo ako. Naku, ano naman itong mga kapitbahay na po? Nagtatapo naman ang basura ito sa tapat ng bahay ko. Ang pagiging masungit na kapitbahay, dahilan ba para kitilin ang iyong buhay? Sa Barangay 196, Matang Tubig sa Tondo, Manila, nakatira si Rosabelia Amurao o mas kilala sa palayaw na Melda. At katulad ng tipikal na kapitbahay, si Aling Melda, pinaguri ang si Lola Sungit. Ay, naku, ang ingay ko mga bata na to. May matutulog. Ang ingay nyo. Lola Sungit! Aba na nga asal pa, ha? Ang ugali kasi ng tiyahin ko talaga yan, masungit, lalo na sa mga, hindi sa lugar namin, maingay, maraming makulit na bata. Minsan, lalabas ng bahay yan, na magsusungit yan dahil nga sa, minsan, kinakalampag yung gate niya ng mga bata. Pero noong ika-16 ng Pebrero taong 2011, biglang umalingasaw ang isang kakaibang amoy sa mismong bahay ni Lola Melda. Ang pamangking si Edmond ang unang nakadiskubre na ang pinagmumulan pala ng amoy ang mismong duguan at naagnas ng katawan ng kanyang tiyahing si Melda. Nakita ko na lang na nakahando sa iyang tiyahin ko at umanilag na lang yung kamay niya na Merilos. Base sa isinagawang report, matapos matuklasan ang bangkay ng biktima, lumalabas na 3 araw ng patay si Lola Melda at biktima raw ito ng isang karumal-dumal na krimen. Pagpasok mo dun sa loob, makikita mo na gulo-gulo yung gamit. Then, si Lola Belia is nandun sa stage ng decomposition. Sa sinagawang autopsy sa katawan ni Lola Melda, bakas ang marka sa kanyang leeg. Indikasyon na isa sa mga ikinamatay nito ay asphyxiation o kawalan ng daloy ng oxygen dahil sa pagkakasakal. Nagtamo rin si Lola Melda ng ilang saksak sa katawan, bukod pa sa mga sugat na nagsasabing nanlaban ito. Sa masaklap na nangyaring ito kay Lola Melda, ano kaya ang intensyon ng taong may gawa nito? Base sa isinagawang investigasyon, lumabas na pagnanakaw ang motibo ng taong pumatay sa matanda. Una, wala kaming naging lead dun sa kaso. Habang patuloy ang aming pag-iimbestiga at pakikipag-ugnayan sa mga barangay officials, unti-unti namin na-establish yung... Base sa isinagawang investigasyon, lumabas na pagnanakaw ang motibo ng taong pumatay sa matanda. Pero isang bagay nga raw ang hindi mapaniwalaan ng mga otoridad dahil makalipas na nga ilang araw, kusang sumuko ang suspect na nagngangalang John Between. At ang nagtulak daw sa kanya para aminin ang ginawang krimen, ang pagpapakita di umano ni Lola Melda. Suko na ako! Yung asawa ko, ikot ng ikot sa taas na parang hindi malaman kung saan lulusot, kung saan uupo, kung saan tatago. Hanggang sa yun na nga, nabaybay na tiyag kung tungtong lang yung salaysay. Na 3 araw daw nawala yung asawa ko. 3 araw na rin namamatay yung matanda. Parang napagtugma-tugma nila. Dahil na rin sa udyok ng asawang si Elizabeth, nagpa siyang sumuko ang nooy 32 taong gulang na si John. Ayon sa kwento ni John, alas 11 raw ng gabi nang pasukin niya ang bahay ni Lola Melda. Dito nakita niyang mahimbing na natutulog ang matanda at sabay pa sekretong ginalugad ang mga gamit nito. Pagnanakaw lang daw ang intensyon niya nung gabing iyon. Pero nagbago raw nang magising ang biktima.
Sa kabuuan, bukod sa pagpatay kay Lola Melda, nagnakaw din siya ng mahigit 50,000 piso na halaga ng alahas at pera. Malaking tulong man ang pag-uudyok ni Elizabeth na sumuko ang asawa, ang naging susi daw talaga sa kasong ito ang di umano'y pagpapakita at pagpaparamdam mismo ni Lola Melda kay John. Nung pinakausap namin siya, takot na takot siya na napapanaginipan niya to. Ipapakita sa panaginip niya, kaya isa rin yun sa dahilan kung bakit siya sumuko. Tuluyan ngang nahatulan ng kasong robbery with homicide si John Between, habang buhay na pagkakakulong ang kanyang naging sentensya. Ang pagpaparamdam na sinasabi ng mga sospek, maaari nga bang ito'y katotohanan o dala lang ng kanilang matinding konsensya? Ayon sa eksperto, Hindi ko i-discount completely yung fact na pwedeng may nakikita sila. Scientifically, meron kaming sinasabi na the meaning you give is the instinct that you live. In common terms, pwedeng ang tawag natin doon konsensya.